Hahagilapin at susuriin ang mga kontrobersiya at bulong-bulungan sa mundo ng showbiz. Glamorous man o nakasusokla. My name is Fifi and this is Fifi Razzi. Para sa ating online episode, first ever online episode, Fifi Razzi goes vlogging. Nako, syempre po ang iyong lingkod has been in the showbiz industry covering showbiz news for 6 years already. Kaya dapat ay talaga nakapag-vlog na ako for a time. Ano bang ginawa ko? Bakit ba hindi ko pa naisipan nung una pa lang to? Marami kasing kalaban. Pero try natin mag-penetrate ngayon. Kaya lagi niyo po akong isusubscribe sa aking YouTube channel at Fifi Razzi. Ayan ha. Don't forget to like and subscribe at panoorin lahat ng mga videos ko. Simula na ito, okay? And this time, mainit-init pong pag-uusapan natin. Kung hindi po matatandaan, July 20 ay sinagawa ang GMA Gala Night 2024. At talagang pinag-uusapan ngayon mula doon sa outfit sa mga actress at mga aktor mula sa two dominant markets sa ABS at ang GMA ay ang pinag-uusapan. Ito yung GMA Sparkle artist na si Sandro Mulak. Nagsampa ng kaso laban sa dalawang independent contractors ng GMA Network na sina Jojo Nones at si Richard Cruz. Yun nga po, ito ay dahilan, o ang dahilan nito ay ang rape case na isinampas sa kanila. So dahil after the gala night ay isang room ang binuong dalawang independent contractors. Inaya doon si Sandro, nag-inuman at the story continues. At dahil doon ay hindi na mapakali at hindi na naging maayos sa mental state nitong aktor na si Sandro. Well, anyway, dahil doon ay nagkaroon na ng pag-trend sa social media mula na mag-post si Nino Mulak, ang dating child actor, ngayon ay actor businessman, na kung saan sinabi niya sa kanyang Facebook post, inumpisahan ninyo, tatapusin ko. Nako ha, so dahil doon ay talagang doon na nagsimula ang spekulasyon ng marami na meron talagang hindi maganda nangyari sa kanyang anak. At dahil dyan ay nagsampa na nga ng kaso ang anak ni Nino na si Sandro laban doon nga kay Richard at kay Jojo. Imagine kasi yung nangyari doon kay Sandro base doon sa kanyang salaysay ay matapos siyang painumin ng wine habang nakainom na yung dalawa pa ay bigla na lang may pinasinghot sa kanya ng 2 beses at namanhid na lang siya. And after ni mamanhid, hinatak na raw siya papunta sa kama. At doon na sinimulang tanggalin yung kanyang pantaas na damit. Abang pagkataas nito ay bigla lang doon may dinilaan sa parting taas habang binaba naman yung kanyang pantalon. So imagine yung gantong klaseng pangyayari doon sa 23-year-old na actor na gusto lamang na maging artista. On the other hand, ay sinasabi naman ng kampo ng dalawang independent contractors na ito daw ay hindi totoo. Dinideny nila yung akusasyon na ito dahil wala naman daw invitation na papuntahin siya sa hotel. And hindi totoo yung mga sinasabi ni Sandro. On the other hand, Nino Mulak sa kanyang interview sa pep.ph ay nabanggit niya na nagkaroon daw or inaas daw sila na magkaroon ng pag-uusap together with the Vice President of GMA na si Annette Gozon. At sinasabi na they thought, or the two independent contractors said it was consensual. So, kumbaga, they want to say sorry. So, ibig sabihin, meron daw pagpapatunay na totoo ngayon nangyari. So, ang dami pwede pag-usapan at ngayon, sa pagdinig sa camera mula sa 10 araw na pagkakadetain ni Jojo, habang si Richard ay naka-confine noon sa ospital dahil sa kanyang gastrointestinal bleeding, ay may mga ilan sa mga impormasyon na hindi na nabanggit at ginagamit na yung right against self-incrimination.
Kaya ito ginamit para hindi nabigyan ng detalye pa ibang mga tanong gustong sagutin. Although, si Senator Jingo Estrada ay medyo kita natin yung kanyang emosyon at talagang kumbaga they have to see, meron kasing limitations yung contempt, no? So, on the other hand, ay kumbaga sinasabi niya na kapag hindi sinagot ni Jojo yung at Richard yung tanong, ay pwede silang i-detain sa Senate. Pero nanindigan itong dalawang ito na kung saan ay walang katotohanan yung mga sinasabi ni Sandro, and they will just let the NBI do its investigation. They will also give other details on it and counter affidavit on September 12 sa Department of Justice. So, doon na sila nakafocus, hindi na doon sa naging pwede siguro maging way para makatulong again in late for of legislation sa gatong klaseng mga cases. Well, nakakalungkot talaga, syempre, na ganito yung mangyayari, no? Pero may mga common grounds tayo nakita. Una, we have to not normalize yung gantong klaseng mga paraan para makapenetrate sa isang posisyon na inaasam mo. Diba? Although medyo hindi related doon kay Sandro, but somehow, siya kasi gusto lang niya makipag-bond dun sa independent contractors, but not to the extent na habang sinabi ng kabila na consensual sa kanya, talagang yung mental stress sa kanya na habang buhay niyang dadalhin ito. So, imagine kung ikaw ay wala ng kalaban-laban, na droga ka na, napainom ka na, nalasing ka na, and para lang makuha yung satisfaction ng kabilang party. So, hindi siya magandang pakinggan at makita, at this is just a manifestation of different things na pwede mangyari hindi lamang sa entertainment world, maging sa iba't ibang trabaho, diba? Everything is political. Kailangan mamuliti ka para makuha mo yung promotion mo. But, can we have a rule na kung saan dapat ay lahat tayo while making ourselves promotable every day, and let's get that promotion na deserve natin, or that companies should give legally yung mga positions na ito, and ethically yung mga positions na ito sa mga taong deserve na yan, di ba? Dahil po dito, madalas kasi ay sa dami ng kaso at sa mga nabanggit natin kanina, ang mga abuser ay members ng LGBTQIA+ community. I am a member of the said community, and it really hurts na, people would generalize that all gays, ay ganito. Ako, I myself, as a member of the media industry, there is a chance na ganun yung maging tingin sa akin just because I'm gay. And, even in some cases na ganito, laging bakla ang siyang laging bakla ang binibigyan ng paratang na gumawa ng ganito, di ba? Generalize natin, and as a stereotype ng LGBTQA+ community, not when in fact, na ang dami-daming mga bakla, ang sobrang sipag, at talagang very dedicated sa kanilang trabaho. And let's not judge everyone, di ba? Isa pa sa mga nakita ko rito on the side of Jojo, dahil na-detain siya sa Senate for 10 days, ay kapag ganon, pwede naman daw gumamit ng cellphone at pwede siya dalawin, pero immediate family lang. Etong si Jojo Nones, meron siyang partner for 17 years. At ang kanyang partner, hindi pwede makadalaw dahil hindi naman ito immediate family member, kaya dapat talaga mapasa na yan SOGI bill na yan kasi syempre it understands the gender orientation, sexual identity of a person, na kung may partner siya ay malegalize na siya yung pwedeng maging immediate member in case na kailangan, like yung nangyari kay Jojo, no? On the side of Jojo, syempre kailangan ma-check natin yan both sides, no? So, ang daming pwedeng ma-check when it comes to when we're talking about LGBTQIA+ community. And we really hope, aside from the passage of SOGI, ay hindi nga talaga ma-stereotype lahat ng case. And pangatlo siguro, isa sa nakita ko dito yung power struggle. We understand na it's in the aid of legislation at hindi na nga ito bago yung gantong klaseng scenario sa industriya ng media dahil dati na itong nangyayari. But, it's all about power struggle Nangyayari ito dahil marami sa atin walang kapangyarihan, 'di ba? Na gusto ma-promote pero may mas gusto sila, may favorite sila, kahit mas magaling ka, mas maganda yung credentials mo, it's because power struggle siya. Yung kapangyarihan na meron ang isang tao, kung mahina ka, hindi ka pakikinggan, aabusuhin ka. Siguro, kung totoo man yung nangyari kay Sandro,
At habang dinidanay kasi ito ng kabilang kampo, power struggle to. Kasi sinabi ni Nino na kahit mulak ang kanyang anak, hindi niya tinutulungan ito. Hinahayaan niya ang bata. Sinabi nila ng bata sa kanya, gusto ko mag-artista at natanggap nga siya sa Sparkle. Very humble naman ito si Sandro. Kumbaga, hindi niya tinitake advantage kung ano mang meron si Nino. Aside from the name itself, yung kotse, papunta sa trabaho, and among others. But, that is a power struggle. Siguro dahil nakita hindi siya nasusuporta ng tatay niya or akala nila tahimik lang. Siguro, kung nagamit niya una pa rin yung pagiging mulak niya, although nakakabit na sa kanya kasi Sandro mulak nga eh. Pero syempre kung mas nasuportahan, baka hindi nangyari yon. May power. Just like ngayon. Kasi reports would say na bakit umabot sa Senado ito? Dahil ba kaibigan or kasamaan sa industriya ni Nino Mulak, ang ama ni Sandro, ang mga senador na dating artista gaya ni Senator Robin Hood, Senator Bong Revilla at ni Senator Jingo Estrada. So, it's a question na of power struggle ngayon na ginamitan na ng kaibigan card ay talagang napagtuunan ng pansin ito. Hindi natin pwede invalidate yan eh. Kung kailangan talaga ng legislation for that. But on the other hand, yun nga, may ilang mga komento na kung nagkasabi na may ilang pang problema na dapat pa, o marami pang problema ang dapat pagtuunan ng pansin. Although marami naman kasing komite sa Senado at mapag-uusapan ng iba't ibang issues. And of course, you have the Executive Department and the Judicial. Kaya lang, bakit di na lang kay Judicial Department ang humawak at doon nag-file ng kaso? 'Di ba? Kasi if that's the case, kung Senate ang hahawak ng kaso nitong kay Sandro, baka magtampong Judicial Department at wala na silang hawakang kaso, 'di ba? But anyway, uli siguro sa pwede na natin makita rito ay yung mental state ng tao. 'Di ba? Hindi kung ikaw ay makaranas ng abuso, violence, hindi dahil ikaw ay bakla, lesbiana, lalaki o babae, anyone could experience that. Diba? So, yung may iwan sa'yo na sakit sa isipan, araw-araw mo siya, gabi-gabi iisipin, na nayurakan yung pagkatao mo, on the both sides since syempre, bahagi naman ng human rights natin or kasama sa human rights and rights of the accused, hindi pa naman sila PDL, o wala pa naman nakukulong o hindi naman na-dismiss pa yung kaso. But anyway, rights of the accused yan na kung saan dapat itrato pa rin natin na yan ay inosente. So, on the side of Jojo and Richard, mula doon sa media circus na nangyayari ngayon, pinag-uusapan sila, nadadama yung kabaklaan nila. Syempre, hindi lang sila nasasaktan at nai-stress doon, maging yung pamilya nila. On the other hand, syempre, pati na rin yung mental stress na nararamdaman ni Sandro at maging ang kanyang pamilya. So everyone is having their stress. At tayo, ang laki ng ating kontribusyon mula doon sa ating mga sinasabi na halimbawang hindi makasakit sa kanila. Kaya nga ngayon alam ko nag-file ng case August 30, itong si Sandro, laban doon sa ilang mga nag-file siya ng cyber libel doon sa mga taong naninira puri. Ayun, hinira sa kanya. Nag-file na rin siya sa National Bureau of Investigation, sa NBI. Kaya po tayo, dapat maingat din tayo sa ating sinasabi kasi we have to think of what we're going to say and kung ano yung maging implication o epekto nito or impact nito doon sa taong pinararatangan mo. Diba? So, I know we are concerned. It became a social issue. Diba? Kasi, yung pala ay nanonormalizing ganito whereas hindi na dapat. Ito yun sa mga sitwasyon na dapat pag-usapan at pwede rin mo talaga na ma-address ito magkaroon ng maraming batas o magkaroon ng batas. On the other hand, sana ipasan nyo ang SOGPL. Diba? Ang tagal na archive niya sa Senate. Ibalik niyo yan dahil deserve yan ng LGBTQA+ community. Hindi lang sa community to, but everyone. Diba? Because even men, sila po ay nakaranas ng abuso and violence. Ayan. Diba? Yan po ang Fifi Goes Vlogging. The secret is out. All is revealed. My name is Fifi. And this is Fifi. Like and subscribe. Ingat kayong lahat. Thank you so much for watching.